guys, ako si Kai, estudyante, consumer at minsan impulsive buyer. Ngayong araw, sasamahan niyo ako sa isang challenge. Alin ang kailangan at alin ang loho? Tara, kilalanin natin ang iba't ibang uri ng pagkonsumo. Okay, siomai o burger? Burger ko, gutom na ako. Ito. Ito ang konsumo bilang tuwiran. Agad mong nararamdaman ang pakinabang. Busog agad si Kai. Kailangan namin ipasa bukas ang isa sa aking panlipunan. Buti na lang may one goal ako. Di ako nangihingi. Di ako problemado. Sagot ko to. Ito ang konsumo bilang produktibo. Ginagamit ang produkto para makalikha ng bago, gaya ng proyekto o gawaing pampaaralan. Sulit ang ginastos kasi may magandang kalalabasan. Uy, may bagong ice cream. Milky Pop. 35, medyo mahal. Pero, sige na nga. Minsan lang. Hala, ang bilis na tunaw. Nabitawan ko pa. Sayang 35 ko. Ito ang konsumo bilang maaksaya. Bumili si Kai ng bagay na hindi naman kailangan at nauwi sa pagsasayang ng pera. Kung hindi pinag-iisipan, kahit maliliit lang, halaga ay maaring masaya. Uy, Diyos! Sarap tignan! 35 lang, sulit na! Aray! Masakit ng tiyan ko! Ito ang konsumo bilang mapanganib. Sa una, akala mo ayos lang, pero kalaunan nakakasama pala sa kalusugan. Hindi lahat ng masarap sa paningin ay ligtas sa katawan. Tay, ilang beses ko na bang sinabi, huwag kang bastang-bastang bumili sa labas, lalo na kung hindi malinis. Uy, ang ganda ng damit na to. Pang outfit of the day. Parang suot to ni Anthony nung Friday ah. Uy, bagong damit mo? Bagay naman pero parang hindi ikaw yan. Ewan, binili ko lang to para may masabi. Ito ang konsumo bilang mapagkunwari. Pag-asta sa mga bagay hindi dahil kailangan, kundi para magpasikat, makisabay sa uso o magmukhang in. Ito ay isang lantad na uri ng pagkonsumo. Manggarmos sa panlabas pero walang saysay sa Ngayon, nakita natin ang iba't ibang uri ng pagkonsumo. Tanungin natin ang sarili natin. Ito ba'y kailangan o luho lang? Hindi masamang bumili basta sigurado tayong wais sa desisyon.